Sa edad kong 63, hindi ko akalay na tatayo ako sa hambangang pintongang aming sariling kusina. Isang linggo pagkatapos ng masakit na pangyayaring iyon, naroon na kami sa harap ng abogado para sa pirmahan ng aming paghihiwalay. 70% ng lahat ng aking pinahirapan, iyon ang hiningi niya. Ang lahat ay mapupunta sa kanya. Ngumiti lang ako. Mabilis na pinirmahan ang bawat pahina. Akala nila ay nagwagi na sila. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Pero may isang sikreto akong hindi nila alam. Isang malaking sikreto na babago sa kanilang buhay habang buhay. Bago ko ituloy ang kwentong ito at ipakita sa inyo kung paano sila nasingil ng tadhana, maaari bang i-comment ninyo kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon? Gusto ko lang makita kung gaano nakalayo ang narating ng aking tinig. Paalala lamang, bagamat ang kwentong ito ay nilikha para sa inyong alif at inspirasyon, ang mensahe at leksyon na hatid nito tungkol sa katapatan at dangal ay totoo at napakahalaga para sa ating lahat. Sa edad kong 63, akala ko ay nakita ko na ang lahat. Akala ko ay sapat na ang aking karanasan upang hindi na mabigla sa anumang hamon ng buhay. Ngunit isang hapon, sa mismong loob ng aming tahanan, ang lahat na aking pinaniniwalaan ay naklaw. Naklaho na parang usok. Naglalakad ako noon patungo sa aming kusina. Hawak ko ang paborito kong basong kape. Mainit pa ang kape. Amoy na amoy ko pa ang bango nito. Iyon sana ang sandali nga aking pahinga pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho. Ngunit pagdating ko sa hambang pinto, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Doon, sa tapat ng aming lababo, nakita ko ang aking asawang, si Luz Viminda. Si Luz ang babaeng pinangakuan kong mamahalin hanggang sa aking huling hininga. Ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya si Rico. Si Rico ang aking manugang, ang asawa ang aming kaysa isang anak na si Cristina. Nakita ko silang makayakap. Mahigpit ang yakap na iyon. Isang yakap na hindi para sa makamag-anak lamang. Isang yakap na punong lihim na pagnanasa. Ang kamay ni Luz ay nasa buhok ni Rico, habang ang mukha naman ni Rico ay nakabaon sa lik ng aking asawa. Sa sobrang gulat, nabitawan ko ang hawak kong baso. Nabasak ito sa sahig. Kalansing. Isang malakas na kalansing ng nabasak na salamin ang bumasak sa katahimikan kusina. Ngunit nakapagtataka, tila mas malakas pa ang tibok ng puso ko kaysa sa tunok ng nabasak na baso. Ang tibok na iyon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding sakit. Sakit na tila hinihiwa ang aking dibdib. Doon ko napagtanto. Ang 28 taon ng aming pagsasama ni Luz ay isa lamang palang malaking kasinungalingan. 28 taon. Isipin ninyo, halos 3 dekada kaming makasama sa hirap at ginhawa. Nagpalaki kaming ang anak, nagpundarang buhay. At sa loob nga taong iyon, naniwala ako na tapat kami sa isa't isa. At si Rico ang manugang ko. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Noong ikinasal sila ni Cristina 8 taon na ang nakalilipas, buong puso ko siyang tinanggap sa aming pamilya. Tinulungan ko siya sa kanyang negosyo, pinayuhan ko siya sa buhay. Pinagkatiwalaan ko siya ng higit pa sa aking sarili dahil ang akala ko siya ang mag-alaga sa aking anak. Ngunit heto sila ngayon sa harap ko, nagtataksil sa akin. Nagtataksil kay Cristina. Ang sakit ay hindi lamang dahil sa pagkawalangang aking asawa, kundi dahil sa pagkawalangang anak na lalaki na akala ko ay nahanap ko kay Rico. Isang malaking panlilinlang, isang napakasakit na panloloko. Tumayo lang ako doon. Naninigas ang buong katawan. Gusto kong sumiga. Gusto kong magmura. Gusto kong itanong sa kanila, bakit? Bakit ninyo ito nagawa? Ngunit walang boses na lumabas sa aking bibig. Tuyo ang aking lalamunan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong pahinga. Mabigat, mabilis, at puno ng paite.
Tumingin sa akin si Luz. Nakita ko ang takot sa kanyang nga mata. Nakita ko ang pagkaputlang ang kanyang mukha. At si Rico, dali-dali siyang lumayo kay Luz. Hindi makatingin sa akin ng diretso. Ang katahimikang iyon sa kusina ay napakabigat. Tila ba ang bawat segundo ay isang taon ng paghihirap. Sa sandaling iyon, alam ko na wala ng balikan. Ang pamilyang binuo ko ng ilang dekada. Ang pangarap na akala ko ay matatag, ay gumuho na. Gumuho na sa harap ng aking nga mata. At ang tanging natitira na lamang sa akin ay ang malamig na katotohanan na ang nga taong pinakamahal ko ang siya ring sisira sa akin. Ang katahimikan sa loob ngaming sala ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Nakaupo ako sa paborito kong silya, ang lumang tumba-tumba na gawa sa narra. Naririnig ko ang bawat langit-langit nito. Sa harap ko, nakatayo si Melissa, kasama niya si Paolo. Tumingin ako sa kanila, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pagmamasid. Biglang bumasak ang boses ni Melissa sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtatangkang ipaliwanag ang isang bagay na hindi naman dapat ipaliwanag. Sabi niya sa akin, George, kailangan mong intindihin. Sabi niya, ang nararamdaman daw niya para kay Paolo ay isang tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Inulit ko ang masalitang iyon sa aking isipan. Sinubukan kong damhin ang bigat ng bawat titik. Para kay Melissa, ang pagtataksil nila sa sarili naming anak na si Sarah ay isang sakripisyo para sa tinatawag niyang pag-ibig. Nakita ko kung paano humawak si Paolo sa kanyang kamay. Isang pagpapakitang suporta na sa tingin nila ay romantiko, pero sa aking mamata, iyon ay isang malaking insulto. Sinabi ni Melissa na hindi raw niya sinasadya na saktan si Sarah. Sabi niya, hindi raw napipili ng puso kung sino ang mamahalin. Ang tanging kasalanan lang daw nila ay ang magmahal ng tapat. Nakinig lang ako, hinayaan ko siyang magsalita ng magsalita. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, lalong nagiging malinaw sa akin ang lahat. Alam niyo, sa edad kong ito, marami na akong nakitang dula sa buhay. Akala nila, dahil matanda na ako, ay hindi ko na naiintindihan ang takbo ng mundo. Akala nila, ang pananahimik ko ay tanda ng aking pagina. Nakita ko ang palitan ng tingin nina Melissa at Paolo. May halong awa ang tingin nila sa akin. Siguro ay iniisip nila na ako ay isang kawawang matanda na madaling paikutin sa mga daliri nila. Ngumiti ako ng bahagya, isang maliit na ngiti na hindi umabot sa aking mamata. Tinanong ko sila, paano naman ang 5 milyong piso? Paano ang prang kinuha ninyo na para sana sa kinabukasan ni Sarah at ng kanyang maanak? Sandaling natigilan si Paolo. Humikpit ang hawak niya sa bag na dala niya. Sumagot si Melissa para sa kanya. Sabi niya, ang praraw ay gagamitin nila para magsimulang ang bagong buhay. Isang bagong simula na malayo sa lahat ng gulo. Sabi niya, ibabalik din naman daw nila ang pera kapag nakaahon na sila. 5 milyong piso. Isang napakalaking halaga. Para sa kanila, ang prang iyon ay tiket patungo sa kanilang pangarap. Pero para sa akin, ang prang iyon ay simbolo ng bawat pawis at pagod na inilaan ko para sa aking pamilya sa loob ng maraming dekada. At ngayon, ginagamit nila ang salitang pag-ibig para bigyang matwid ang pagnanakaw. Nanatili akong mahinahon. Sinabi ko sa kanila na sige, kung iyan ang sa tingin ninyo ay tama, wala na akong magagawa. Nakita ko ang biglang pagliwanag ng mukha ni Melissa. Tila nabunutan siyang tinik sa dibdib. Siguro ay iniisip niya na naniwala ako sa kanyang drama. Akala nila ay napaamon nila ang matandang leon. Sabi ni Melissa, salamat daw dahil naging mapag-unawa ako. Sinabi pa niya na palagi raw akong magiging bahagi ng kanilang buhay kahit na aalis na sila. Ang tamis ng kanyang masalita ay tilalason sa aking pandinig. Pero hinayaan ko lang. Tumango ako bilang paksang-ayon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kanilang pagmamataas. Inakala nina Melissa at Paolo na sila ang may kontrol sa sitwasyon.
Nakita ko sa kanilang mga kilos ang kawalan ng respeto. Para sa mga batang naglalaro ng bahay-bahayan, akala nila ay sapat na ang kunwaring pagmamahalan para takpan ang kanilang mga maling gawain. Ngunit ang hindi nila alam, bawat detalyeng aming pag-usap ay nakatanim na sa aking isipan. Ang bawat galaw ni Paulo, ang bawat pag-iwas ng tingin ni Melissa, lahat iyon ay bahagi ng isang mas malaking larawan na unti-unti kong binubuo. Matapos ang ilang minuto, nagpaalam na sila. Sabi nila ay kailangan na nilang umalis para asikasuhin ang kanilang magamit. Pinanut ko silang lumakat palabas ng aming gate. Ang kanilang mahakbang ay magaan. Tila bawala silang dalang anumang bigat ng konsensya. Nang mawala na sila sa aking paningin, muli akong sumandal sa aking silya. Ang katahimikan ay bumalik, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Ito ay isang katahimikang may kasamang plano. Iniisip nila na ako ay mahina. Iniisip nila na dahil hindi ako sumigaw, dahil hindi ako nakmura, ay tanggap ko na ang lahat. Nakakamali sila, malaking pagkakamali. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki nila ay isang pundasyong gawa sa buhangin. At ang darating na bagyo ay hindi nila inaasahan. Ang 5 milyong pisong iyon ay hindi lamang basta pera, iyon ang magiging mitsa ang kanilang sariling pagkawasak. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa labas ay nagsisimulang lumamig. Alam ko na ang masusunod na araw ay hindi magiging madali lalo na para sa aking anak na si Sarah. Pero kailangan kong manatiling matatag. Para sa kanya, para sa katarungan. Minsan, ang pinakamalakas na ingay ay nakmumula sa pinakatahimik na tao. At sa pagkakataong ito, ang pananahimik ko ang magiging pinakamabigat na parusa para sa kanila. Pinakmasdan ko ang larawan ng aming pamilya na nakasabit sa dingding. Naroon kami masaya at buo. Isang alaala ng nakaraan na tila napakalayo na ngayon. Pero hindi ako papayak na ang alaalang iyon ay madungisan ng tuluyan ng kanilang kasinungalingan. Sabi nila, iyon ay pag-ibig. Sabi ko naman, iyon ay panlilinlang. At sa dulo ng lahat ng ito, ang katotohanan ang laging mananaig. Isang katotohanang hindi kayang bayaran ng 5 milyong piso. Isang katotohanan na mas matimbang pa sa anumang salitang binitawan ni Melissa sa harap ko kanina. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko ang tibok ng aking puso. Ito ay matatak. Ito ay handa. Ang laban ay hindi patapos. Sa katunayan, kasisimula pa lamang nito. At sisiguraduhin ko na sa huli, ang bawat isa sa kanila ay makakakuha ng nararapat para sa kanila. Walang labis, walang kulang. Dahil ang tunay na katarungan, tulad ng masarap na kape sa umaga, ay pinakamainam na isinisilbi ng dahan-dahan ng may tamang timpla at sa tamang panahon. Mahintay lang kayo, mahintay lang. Sinasabi nila na ang pinakamahirap na papel na gagampanan ng isang tao ay ang magkunwaring walang alam. Ang magkunwaring bulag sa harap ng katotohanang nakakapaso. Ang magkunwaring bingi sa mga bulong na sadyang mapanakit. 7 araw, 7 mahahabang araw ko itong ginawa. Sa loob ng 1 linggo, hinubok ko ang aking sarili upang maging isang mahusay na aktor sa loob ng sarili kong pamamahay. Nagsimula ang lahat noong unang araw ng Lunes. Pagkagising ko sa umaga, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Nakita ko ang makulubot sa aking mukha, ang puting aking buhok. Mukha akong isang matandang, wala ng laban sa mundo. At iyon ang gagamitin ko. Iyon ang magiging balat kayo ko. Lumabas ako ng silit na may ngiti sa aking ngalabi. Nakita ko si Melissa sa kusina, nagluluto ng almusal. Ang bango ng sinangak at tuyo ay humahalimuyak sa hangin. Kung sa ibang pagkakataon, baka natakam ako. Pero ngayon, tila lason ang bawat amoy na nalalanghap ko. Sabi ko sa kanya, magandang umaga, anak. Ang boses ko ay malumanay. Walang bakas ng galit, walang bakas ng hinala. Nakita ko ang saglit na pag-alinlangan sa kanyang mata. Siguro ay iniisip niya kung totoo ang nakikita niya. Pero dahil sa pag-aakala niyang naauto niya ako noong nakaraang gabi, mabilis siyang nampalakpak at bumalik sa kanyang masayang disposisyon. Sabi niya, mabuti naman at maayos ang gising mo, tatay. Tatay. Isang salitang kay sarap pakinggan, pero sa pagkakataong ito,
parang kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Tuwing 2:00 ng hapon, sinasabi ko sa kanila na pupunta ako sa plaza. Sabi ko, kailangan kong sariwang hangin at makipagkwentuhan sa makapwa kong senior citizen. Iyon ang aking dahilan. Iyon ang aking palusot. Nakikita ko ang palitan ng tingin ni Melissa at Paolo. Isang tingin na puno ng katuwaan dahil sa wakas, aalis na ang matandang hadlang sa kanilang nga plano. Ngunit hindi nila alam. Paglabas kong gat, hindi ako lumalayo. Naglalakat lang ako hanggang sa kanto, tapos ay iikot ako sa likod ng bahay ng ating kapitbahay. Mayroong doon isang maliit na eskinita kung saan kita ko ang aming pintuan sa likod. Doon ako nakatataho. Doon ako nakmamasid. Doon ko nakita ang lahat. Eksaktong 2:30, darating ang isang motorsiklo. Alam na alam ko ang tunok ng makinang iyon. Kay Paolo iyon. Parang isang magnanakaw na pumasok sa sarili kong bakuran, dahan-dahan niyang ipaparada ang kanyang motor sa ilalim ng puno ng mangga. Lalabas si Melissa, may dalang malamig na inumin at yayakapin siya ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang pangingining nga aking makamay. Galit. Galit na galit ako. Gusto kong sumugot. Gusto kong isigaw sa buong barangay ang kanilang kalapastanganan. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Kinuha ko ang aking cellphone. Isang lumang modelo, pero malinaw pa ang kamera. Pinindot ko ang bawat kuha. Click, 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 click. Bawat larawan ay isang pirasong katotohanan. Isang ebidensyang kanilang pagtataksil kay Sarah. Ang aking mahal na apo na si Sarah, na walang kamalay-malay na ang kanyang ina at ang lalaking dapat ay nagpoprotekta sa kanya, ay nagpapakasaya sa loob ng bahay na pinahirapan ko. 7 araw ko itong ginawa. Araw-araw, may bago silang ginagawa na mas masakit pa sa nauna. Nakita ko silang nagtatawanan habang binibilang ang ilang libong piso sa mesa. Siguro ay bahagi iyon ng 5 milyong piso na kinuha nila sa akin. Nakita ko kung paano nila planuhin ang kanilang pag-alis, habang ako ay nakatayo sa dilim, pinapanot ang bawat galaw nila. Noong 4 na araw, muntik na akong mabuking. Biglang lumingon si Paolo sa direksyon kung saan ako nakatago. Mabilis akong yumuko sa likod ng mapaso nga halaman. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Duk, duk, duk. Tila ba maririnig nila ang kaba sa aking dibdib, pero no. Patuloy silang nakahalikan at pumasok sa loob ng bahay. Sa bawat gabi na lumilipas, unti-unting nakbabago ang nararamdaman ko. Ang sakit na dati ay parang apoy na tumutupok sa akin, ngayon ay naging parang yelo. Malamig, napakalamig. Ang emosyon ko ay unti-unting nawawala at napapalitan ito ang isang malamig na lohika, isang plano. Iniisip nila na ako ay isang kawawang matanda. Isang matandang ulyanin na madaling bolahin. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali nila. Dahil sa loob ng 7 araw na iyon, hindi lamang ako nagmamasid. Ako ay nag-aral. Inaaral ko ang kanilang mga ugali. Inaaral ko ang kanilang mga kahinaan. Naalala ko noong Huwebes ng hapon. Nakita ko silang nausap tungkol sa isang bangko. Sabi ni Paolo, kailangan daw nilang ilipat ang pera sa ibang account para hindi raw matras ang tuso. Ang talino sa kalokohan, pero hindi nila alam, narinig ko ang bawat salita. Itinala ko sa aking isipan ang pangalan ng bangko at ang oras ng kanilang pagpunta. Sa loob ang 1 linggong ito, ang bahay na dati ay puno ang pagmamahalan ay naging isang teatro ang makasinungalingan. Sa harap nila, ako ang tatay na mapagmahal, ang lolo na laging nakangiti. Nagahanda akong merienda para sa kanila. Tinatanong ko sila kung kumusta ang kanilang araw. At sila naman ang galing ding umarte. Todo asikaso sa akin na parabang ako ang pinaka-importanteng tao sa mundo. Plastik. Lahat ay plastik. Darating ang gabi at kapag sarado na ang mapinto nga aming masilid, doon ko inilalabas ang lahat. Tinitingnan ko ang malarawan sa aking cellphone. Isa-isa, bawat mukha ni Paolo, bawat ngiti ni Melissa, ay nagpapatibay sa aking desisyon. Hindi na ako ang George na kilala nila. Hindi na ako ang George na laging nagpapadaya para lang sa kapayapaan ng pamilya.
Ang George na ito ay may plano. Ang George na ito ay marunong ng lumaban. Naisip ko ang aking asawang pumanaw na. Sabi ko sa kanyang larawan, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung kailangan kong gawin ito. Pero hindi ko hahayaan na sirain nila ang kinabukasan ng ating pamilya. Hindi ko hahayaan na ang perang pinag-ipunan natin para sa pagtanda at para kay Sarah ay mapunta lang sa isang lalaking walang ibang alam kundi manirang buhay. Noong ika-7 araw, linggong umaga, sumama ako sa kanila sa simbahan. Nakita ko silang nagdarasal, ang banal na tingnan, ang linis ng masuot, pero sa likod ng dasal na iyon ay ang maitim na bala. Habang nakaluhod ako, hindi ako nagdarasal para sa aking sarili. Nagdarasal ako para sa lakas ng loob. Nagdarasal ako na sana ay huwag manginig ang aking kamay kapag dumating na ang tamang oras. Pagkatapos ng misa, kumain kami sa labas. Nagbayad sila gamit ang perang alam kong galing sa aking ipon. Hinayaan ko sila. Sabi ko pa, salamat sa libre, mga anak. Napakasarap ng pagkain. Tumawa sila. Akala nila ay talagang nasa ilalim na nila akong kanilang mga kamay. Pero sa loob-loob ko, binibilang ko na ang maoras. Ang 7 araw ngang pagpapanggap ay tapos na. Ang ebidensya ay sapat na. Ang plano ay buo na sa aking isipan. Ang bawat kuhang kamera, ang bawat salitang narinig ko, lahat iyon ay nakatago na sa isang litas na lugar na hinding-hindi nila mahahanap. Sa bawat hakbang ko pabalik sa aming bahay, noong hapong iyon, nararamdaman ko ang bigat ng katarungang paparating. Ang pagmamahal ko sa aking pamilya ang nagtulak sa akin na maging ganito, isang matandang mapagmatiyag. Isang matandang handang lumaban sa paraang hindi nila inaasahan. Ang 7 araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkolekta ng ebidensya. Ito ay tungkol sa pagpapatatag ng aking loop. Natutunan ko na ang galit ay maring gawing lakas kung gagamitan ng utak. Ang bawat sakit na naramdaman ko ay naging gasolina para sa aking plano. Melissa, Paulo, akala ninyo ay tapos na ang laro. Akala ninyo ay panalo na kayo. Pero ang hindi ninyo alam, ang tunay na laro ay hindi pa nagsisimula. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng alas. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa pinto. Handa na ako. Bukas, magsisimula ang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang matandang hangal ay magpapakita ng kanyang tunay na baksik. Isang baksik na hindi idadaan sa dahas, kundi sa talino at katarungan. 7 araw, iyon ang huling pagkakataon na hinayaan ko silang saktan ako mula ngayon. Ang bawat luha ni Sarah ay may katumbas na kabayaran. At sisiguraduhin ko na ang bawat sentimo ng 5 milyong pisong iyon ay babalik sa tamang kamay. Matulog na kayo ng mahimbing, Melissa at Paulo. Matulog na kayo. Dahil sa pagising ninyo bukas, ang mundong binuo ninyo sa kasinungalingan ay unti-unti nang magigiba. At ako ang makiking saksi sa inyong pakbaksak. Sa wakas, tapos na ang pagpapanggap. Ngayon, ang totoong laban naman ang aking haharapin. Ang hapon na iyon ay tila mas mahaba kaysa sa mga nakaraang araw. Nakaupo ako sa aming lumang beranda, hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Pinagmamasdan ko ang madahon ng puno ang mangga na dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Napakatahimik ng paligid. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagyong nakbabadyang sumabok. Maya-maya, lumabas si Melissa mula sa loob ng bahay. May dala siyang isang plato ng biko, ang paborito kong kakanin. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa harap ko ng may malumanay na kilos. Naupo siya sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kunwaring pag-alala. George, sabi niya, kailangan nating mag-usap. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Tumango ako ng dahan-dahan. Sige, sabi ko. Ano ba iyon? Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na tila ba pasan niya ang buong mundo. Sinabi niya sa akin na nitong nga nakaraang buwan, naramdaman daw niya ang isang malaking puwang sa pagitan naming dalawa. Sabi niya, tila ba hindi na kami ang dating mag-asawa na puno ng tamis at sigla. Sabi niya, pagod na raw siyang makunwari na mayos ang lahat. Nakinig ako, hindi ako sumingit. Hinayaan ko siyang ibuhos ang lahat ng kanyang inihandang dula.
Sinabi niya na para raw sa ikabubuti naming dalawa at lalo na para sa aking kalusugan, ay mas mabuting magiwalay na lamang kami ngang landas. Sabi niya, kailangan daw natin ng kalayaan. Kalayaan, isang salitang napakagandang pakinggan. Ngunit sa pagkakataong ito ay may halong lason. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang sinabi. Dito na lumabas ang tunay na kulay ng aking asawa. Sabi niya, dahil siya naman daw ang nag-alaga sa akin sa loob ng maraming taon, at dahil siya ang mas may kakayahang magpatakbo ngaming maari-arian, mas mabuting iwan ko na lamang sa kanya ang bahay. Ang bahay na ito sa Quezon City ay itinayo namin mula sa aking pagtatrabaho bilang isang inhinyero sa loob ng 30 taon. Sinabi pa niya na ang pera namin sa bangko, ang mahigit 5 milyong piso na naipon ko mula sa aking pension at mga investments, ay dapat daw ay sa kanya mapunta ang malaking bahagi. Sabi niya, bibigyan naman daw niya akong sapat na halaga para makahanap ng isang maliit na apartment o baka raw gusto kong tumira sa isang home for the aged kung saan may mag-alaga sa akin ng husto. Home for the aged. Doon niya gustong mabulok ang kanyang asawa habang siya ay nagpapakasa sa pinahirapan ko. Sa mga sandaling iyon, parang may kung anong lumalamig sa aking makalamnan. Nakita ko ang isang ahas, isang makamandag na ahas na nakasuot ng mukha ng aking asawa. Hindi lamang pala ang pag-ibig niya ang nawala. Ang kanyang dangal, ang kanyang konsensya, lahat ay nilamon ng kasakiman. Tinanong ko siya, paano naman si Sarah? Paano ang kinabukasan nga ating apo? Sumagot siya ng mabilis, na tila ba inasahan na niya ang tanong na iyon. Sabi niya, huwag ko na raw alalahanin si Sarah. Sabi niya, si Paulo raw ay handang tumulong sa pagpapalaking bata. Si Paulo, ang lalaking sumisira sa aming pamilya, siya pa ang gagawing tagapagtanggol. Naisip ko, napakatuso mo, Melissa. Inalok niya ako ang isang kasunduan. Isang papel na tila ba ay kailangan ko na lamang pirmahan para matapos na ang lahat ng gulo. Sabi niya, kung papayag daw ako sa kanyang gusto, hindi na raw tayo kailangang mag-away sa korte. Sabi niya, magiging mayos daw ang lahat at mananatili raw kaming magkaibigan. Magkaibigan. Pagkatapos mong nakawin ang aking buhay at ang aking danggal, gusto mo pa ang pakikipagkaibigan? Sa lup-lup ko, gusto kong tumawa ng malakas. Isang tawang punong pait, akala niya siguro ay talagang ulyanin na ako. Akala niya ay dahil tumatanda na ako, ay wala na akong kakayahang mag-isip ng malinaw. Ang bawat salita niya ay tila isang insulto sa aking talino. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Nanatili akong kalmado. Sabi ko sa kanya, kailangan ko ng oras para pag-isipan ang iyong alok. Melissa, napakabigat ng iyong nga sinasabi. Nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang nga mata. Akala niya ay nakumbinsi niya ako. Akala niya ay natakot ako sa kanyang nga banta. Sabi niya, sige George, pag-isipan mo ng mabuti. Sabi niya, ginagawa lang naman daw niya ito dahil mahal niya ako at ayaw niyang mahirapan ako sa mga darating na taon. Mahal, isang salitang ginagamit niya para itago ang kanyang maitim na balak. Nang tumayo siya at pumasok muli sa loob ng bahay, naiwan akong mag-isa sa beranda. Ang biko na dinala niya ay hindi ko ginalaw. Para sa akin, ang pakaing iyon ay puno ng sumpa. Tiningnan ko ang paligid ng aming bakuran. Ang bawat halaman, ang bawat pader, lahat iyon ay may kwento ng aking pagod at sakripisyo. Noong nga panahong nagtatrabaho ako sa gitnang silangan, tinitiis ang init at pangungulila, ang iniisip ko lang ay ang mabigyan silang magandang buhay. At ngayon, heto ang pasasalamat na natatanggap ko, isang alok na maging pulubi sa sarili kong bahay. Melissa, hindi mo kilala ang taong kinakalaban mo. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay napasuko mo na si matandang George. Pero ang hindi mo alam, ang bawat salitang binitawan mo kanina ay naging matalas na sandata sa aking makamay. Ang 5 milyong piso na iyon, hindi mo mahahawakan kahit isang sentimo niyan. Ang bahay na ito, hinding-hindi mo ito magagawang palasyo para sa inyo ni Paulo. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Gabi na,
Pumasok ako sa loob at dumaan sa harap ng salamin. Tiningnan ko ang aking sarili. Nakita ko ang isang lalaking may sugat sa puso, pero may apoy sa mga mata. Isang apoy na hindi mapapatayin kahit anong kasinungalingan. Napunta ako sa aking silid at nilok ko ang pinto. Kinuha ko ang aking itim na notebook. Isinulat ko doon ang lahat ng detalyeng kanyang alok, bawat salita, bawat kondisyon. Gagamitin ko ito laban sa kanya. Ipapakita ko sa buong mundo at lalo na sa korte kung gaano katuso at kawalang puso ang babaeng ito. Ang makamandag na ahas ay nagpakita ng kanyang pangil. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Ang mamatatandang tulad ko, bago naging matanda, ay naging matalino muna. Marami na akong dinaanang unos, at ang isang tulad mo, Melissa, ay hindi makakapagpabagsak sa akin. Sabi niya, gusto niyang kalayaan. Sige, ibibigay ko sa kanya ang kalayaan, pero hindi ang kalayaang inaasahan niya. Ibibigay ko sa kanya ang kalayaan na harapin ang mabungang kanyang mga maling desisyon. Ibibigay ko sa kanya ang kalayaan na makitang gumuho ang lahat ng kanyang pinangarap. 7 araw akong nagbulak-bulagan. 7 araw akong nagmasid. At ngayon, sa 8 araw, ang plano ay lalong tumibay. Ang alok ng ahas ay hindi naging mitsa ng aking pagbagsak. Ito ay naging mitsa ng aking pagbangon. Huminga ako ng malalim at humiga sa kama. Alam ko na bukas magsisimula ang totoong giyera. Isang giyera na hindi idadaan sa sigawan, kundi sa mga dokumento, sa ebidensya, at sa malamig na katotohanan. Matulog ka na, Melissa. Matulog ka na at manginip ngang iyong mamilyong piso, dahil kapag nagising ka, ang katotohanan ay tatampal sa iyong mukha na mas masakit pa sa anumang sampal na maaari kong ibigay. Ang aking pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay ang katahimikan bago ang malakas na kulok. At ang kulok na iyon ay wawasak sa lahat ng iyong mga kasinungalingan. Sa huling sandali bago ako makatulog, naalala ko ang salitang sinabi niya. Sabi niya, ito ay para sa aking katahimikan. O Melissa, makakaroon ako ng katahimikan. Ang katahimikan nga isang taong naktagumpay sa katarungan. Pero ikaw, hinding-hindi ka na makakahanap ng kapayapaan sa iyong buhay. Ito ang pangako ng isang amang tinalikuran at ng isang lalaking niloko. Ang laban ay nagsisimula na, at sa huli, tanging ang katotohanan lamang ang matitira. Matulog ka na, Melissa. Matulog ka na. Gabi na naman. Ang buong paligid ay balot na ang katahimikan, maliban na lamang sa tunog ng kuliglig sa labas ngaming bintana. Habang ang buong bahay ay tila natutulog na, ako ay gising na gising pa rin. Nakaupo ako sa aking lumang mesa sa loob ng aking library. Ito ang silid kung saan ginugol ko ang maraming taon sa pag-aral at pagpaplano para sa aming kinabukasan. Ngayon, ang silid na ito ay naging saksi sa isang lihim na misyon. Sa harap ko ay ang aking laptop. Ang liwanag nito ay tumatama sa aking mukha. Naghihintay akong isang tawag. Isang tawag na magmumula sa kaisa-isang taong mapagkatiwalaan ko sa mga oras na ito, sa Attorney Richard Hawthorne. Si Richard ay hindi lamang basta abogado para sa akin. Siya ay isang matalik na kaibigan, mahigit 30 taon na kaming makakilala. Sabay kaming tumanda, sabay naming hinarap ang mga hamon ng buhay sa mundo ng negosyo. Alam niya ang bawat pawis at dusa na ibinuhos ko para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Nang tumunog ang aking telepono, dahan-dahan ko itong sinagot. Sabi ni Richard, George, handa na ang lahat. Ang boses niya ay mahinahon pero puno ng katiyakan. Sinabi niya sa akin na ang lahat ng dokumentong kailangan namin ay nasa ayos na. Pinaliwanag niya sa akin ang tungkol sa Henderson Holdings Incorporated. Ito ang kumpanya na binuo ko maraming taon na ang nakalilipas. Ito ang kumpanyang humahawak sa karamihan ng aming maari-arian at mga investment sa paningin ng mundo. At lalo na sa paningin ni Melissa, ito ay isang balon ng ginto. Isang kayamanan na tila walang katapusan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Melissa. May isang lihim na tanging kami lamang ni Richard ang nakakaalam. Sinabi ni Richard na ang malon o utang sa negosyo na kinuha namin kamakailan ay sadyang idinisenyo para sa isang layunin. Ang mautang na ito ay nakakabit mismo sa mga pangunahing asset ng kumpanya.
Ipinaliwanag niya na kung sinuman ang magtatangkang kumuha o mag-angkin sa malaking bahaging kumpanya ng walang sapat na kaalaman ay siya ring sasalo sa napakalaking obligasyong ito, utang. Napakalaking utang. Sinabi ni Richard na ang halaga ng mga bayaring ito ay hihigit pa sa 5 milyong piso na balak nilang itakas. Sa madaling salita, ang biyayang inaasahan ni Melissa ay magiging isang malaking sumpa. Nakinig ako ng mabuti sa bawat salitang sinabi ni Richard. Sabi niya, George, kailangan mong manatiling matatag. Sabi niya, kapag inihain na natin ang nga papeles sa korte, isipin ni Melissa na nalo na siya. Iisipin niya na nakuha na niya ang gusto niya, pero doon siya nakakamali. Doon siya nakakamali. Paulit-ulit na umikot ang makasalitang, iyon sa aking isipan. Ang Henderson Holdings ay magiging isang kulungan para sa kanya. Isang kulungan gawa sa mga legal na dokumento at mga obligasyong pinansyal na hindi niya kayang bayaran. Tinanong ko si Richard kung gaano katagal bago ito makabisa. Sabi niya, sa oras na pirmahan ko ang huling kasunduan na inaalok ni Melissa, doon magsisimulang gumalaw ang bitag. Sabi niya, ang kailangan ko lang gawin ay magkunwaring natalo, magkunwaring sumuko. Ang magkunwaring sumuko. Para sa isang taong tulad ko na palaging lumalaban ng tapat, mahirap ang pagkunwari. Pero para sa katarungan at para na rin kay Sarah, gagawin ko ang lahat. Naisip ko ang aking apo. Naisip ko kung paano nila balak gamitin ang kanyang pangalan para sa kanilang sariling kapakanan. Lalong tumitigas ang aking loop. Sinabi sa akin ni Richard na mayroon din siyang nakuhang impormasyon tungkol sa mga ilegal na transaksyon na ginagawa ni Paulo. Sabi niya, ang lalaking iyon ay hindi lamang basta mangagaw ng asawa. Siya rin ay sangkot sa ilang makahina-hinalang negosyo. Ang mga impormasyong ito ay itinatago namin para sa tamang panahon. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang paganga ni Richard sa aking pagtitimpi. Sabi niya, George, sa lahat ng kliyenteng nakilala ko, ikaw ang may pinakamalamig na ulo sa gitna ng ganitong sitwasyon. Sinagot ko siya. Sabi ko, Richard, ang galit ay hindi nakakatulong sa pagkapanalo. Ang kailangan ay plano. Isang plano na walang butas, isang plano na kasing talim ngang labaha. Matapos ang aming pag-usap, pinatay ko na ang telepono, tumayo ako at lumapit sa bintana. Nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa salamin. Hindi na ako ang George na nagdadalamhati. Ako na ngayon ay isang George na nakahandang bawiin ang lahat. Inisip ko si Melissa. Ngayong gabi, marahil ay natutulo siya ng mahimbing habang yakap ang kanyang pangarap na maging mayaman at malaya. Inisip niya siguro na ang matandang asawa niya ay wala ng laban. Hindi niya alam na habang siya ay nananaginip, ang kanyang bukas ay unti-unti nang naglalaho. Henderson Holdings Incorporated, isang panggalan na naging simbolo ng aming tagumpay. At ngayon, ito ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Naisip ko ang 5 milyong piso, isang napakalaking halaga para sa karaniwang tao. Pero sa mundo ng negosyong pinasukan ko, ang halagang iyon ay maliit kumpara sa katapatan at karangalan. Ang perang kinuha nila ay hindi nila mapapakinabangan. Dahil sa bawat pisong gagastusin nila, may katumbas na ebidensyang naitala. Dahan-dahan akong bumalik sa aking upuan. Kinuha ko ang isang panulat. Isinulat ko ang pangalan ni Sarah sa isang pirasong papel. Para sa iyo ito, anak, sabi ko sa aking sarili, para sa kinabukasan mo na sinubukan nilang nakawin. Nararamdaman ko ang tibok ng aking puso, kalmado, matatag. Walang halong takot. Ang plano sa dilim ay lalong naging malinaw. Ang bawat hakbang ni Attorney Richard ay tila isang galaw sa chess. Isang galaw na magre-resulta sa checkmate. Hindi nila alam na bago pa man sila magsimulang maglaro, talo na sila. Melissa, Paulo, akala ninyo ay kayo ang bida sa kwentong ito. Akala ninyo ay kayo ang tuso. Pero nakalimutan ninyo na ang karanasang dalangang, katandaan ay hindi kayang tumbasangang, anumang mabilis na diskarte, ang bitag ay nakalatag na, ang magdokumento ay handa na, ang magasaksi ay nakaabang na, ang tanging hinihintay ko na lamang ay ang pagtilawok ng manok sa madaling araw.
Huminga ako ng malalim. Isang buntong hininga ng relief. Sa wakas, ang yugto ng pagtitiis ay malapit ng matapos. Magsisimula na ang yugto ng pagpapanumbalik. Sa mga nakatatanda na nakikinig sa aking kwento, alam ninyo ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam na kahit nasasaktan ka, kailangan mong manatiling matalino. Hindi dahil gusto nating magiganti, kundi dahil kailangan nating protektahan ang mataong mahal natin. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang mabilis. Minsan, ito ay parang pagtatanim ng palay, kailangan ng tiyaga, kailangan ng tamang panahon, at ang aking panahon ay dumating na. Ipinikit ko ang aking mamata at nagpasalamat sa pong may kapal. Salamat sa pagbibigay sa akin ngang linaw ngang isip. Salamat sa pagbibigay sa akin ngang matotong kaibigan tulad ni Richard. Ang kabanatang itong aking buhay ay punong dilim, pero sa gitnang dilim na iyon, nakita ko ang liwanag ng katotohanan, isang katotohanan na magpapalaya sa akin at sa aking pamilya mula sa makamay ng mga mapagsamantala. Matulog ka na, George, sabi ko sa aking sarili. Handa ka na para sa bukas, handa ka na para sa huling paghaharap. Bukas, ang ngiti ni Melissa ay mapapalitan ng gulat. At ang kayabangan ni Paolo ay magiging abo. Dahil sa likod ng bawat sulok ng bahay na ito at sa bawat pahina ng mga dokumentong iyon, naroon ang aking plano. Isang planong binuo sa dilim para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang Henderson Holdings ay hindi lamang kumpanya. Ito ang aking kuta at walang sinumang taksi lang makakapasok dito nang hindi magbabayad ng mahal. 5 milyong piso. Isang halagang hindi sapat para pambiling ang kapayapaan ng loob, isang halagang magiging simula ng kanilang habang buhay na pagsisisi. Ngayon, handa na akong magpahinga. Bukas, itutuloy natin ang laban. Isang maaliwalas na umaga sa lungsod ng Makati. Nakaupo kami sa loob ng isang pribadong silid sa isang mamahaling opisina. Ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa aking mga lumang buto. Pero nanatili akong tuwid sa aking pagkakaumpo. Sa tapat ko, naroon si Melissa. Kasama niya ang kanyang abogado, isang lalaking nangangalang Attorney Santos. Bata pa siya, siguro ay nasa 35 taon pa lamang. Kitang-kita sa kanyang makilos ang kayabangan at ang pagnanais na magpakitang gilas. Sa tabi ko naman ay ang aking matapat na kaibigan, si Attorney Richard Hawthorne. Nanatili siyang tahimik, hawak ang kanyang mga papeles, alam ko na sa likod ng kanyang seryosong mukha, binabantayan niya ang bawat galaw ng kabilang panig. Bumasag sa katahimikan ang boses ni Attorney Santos. Sabi niya, Mr. George, narito raw sila para tapusin na ang usaping ito ng mapayapa. Sinabi niya na ang kanyang kliyente, si Melissa, ay nagnanais lamang ng isang patas na hatian. Isang hatian na magbibigay sa kanyang seguridad para sa kanyang kinabukasan. Nakinig ako, pinanood ko si Melissa. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit na tila ipinapakita na niya ang kanyang bagong buhay. Ang kanyang mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Marahil ay dahil sa huling bakas ng hiya o marahil ay dahil sa sobrang pananabik sa perang makukuha niya. Huminga ako ng malalim. Pinatuno ko ang aking lalamunan bago nagsalita. Sabi ko sa kanila, ayaw ko ng gulo. Sabi ko, sa edad kong ito, ang tanging hangat ko na lamang ay katahimikan. Kaya naman, mayroon akong isang alok na alam kong hindi ninyo matatanggihan. Nakita ko ang biglang pag-angat ng ulo ni Melissa. Ang kanyang mamata ay tila nagliwanag. Sinabi ko sa kanila ang aking plano. Ibibigay ko kay Melissa ang 70% ng ating mga liquid assets. 70%. Inulit ko ang mga salitang iyon para damhin nila ang bigat. Kasama rito ang ating malaking bahay sa Quezon City. Kasama ang lahat ng perang nasa ating savings account na umabot sa 5 milyong piso. At kasama rin ang lahat ng ating mga stocks at investments sa iba't ibang kumpanya, 70% para sa kanya. 30% lamang para sa akin. Nakita ko ang mabilis na paglingon ni Attorney Santos kay Melissa. Ang kanilang mga mata ay nagusap. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ako kagagante. Akala siguro nila ay makikipag-agawan ako sa bawat sentimo. Sabi ni Attorney Santos,
Ano naman do ang gusto kong makuha bilang kapalit? Sumagot ako ng malumane. Sabi ko, ang tanging kukunin ko lang ay ang pagmamay-ari ng Henderson Holdings Incorporated. At ang maliit na rest house o cabin natin sa bundok ng Antipolo. Iyon lang ang tanging hiling ko. Nakita ko ang isang maliit na ngiti sa labi ni Melissa. Siguro ay iniisip niya na napakatanda na talaga ng kanyang asawa para maging ganito kahangal. Para sa kanya, ang Henderson Holdings ay isang kumpanyang puro trabaho at sakit ng ulo ang hatid. Isang kumpanyang akala niya ay wala nang masyadong halaga kumpara sa bahay at sa 5 milyong piso na cash. At ang cabin sa Antipolo, para sa kanya, isa lamang itong lumang bahay na gawa sa kahoy at malayo sa kabihasan. Sabi ni Melissa sa akin, George, sigurado ka ba rito? Sabi niya, baka raw magsisisi ako sa huli dahil baka hindi sapat ang 30% para sa aking magamot at pangangailangan. Ngumiti ako. Isang ngiting isang matandang tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Sabi ko kay Melissa, ang mahalaga ay maging masaya ka, ang mahalaga ay matapos na ang lahat ng ito. Dali-daling kinuha ni Atty. Santos ang kanyang kalkulator. Nabulungan sila ni Melissa. Nakita ko ang kanilang mabilis na pagtango. Para sa kanila, ito na ang pinakamalaking panalo sa kanilang buhay. 70% na lahat ng kayamanan ay nakuha nila ng walang kahirap-hirap. Nakita nila ang 5 milyong piso na tila ba isang bundok ng ginto na nasa harap na nila. Hindi na sila nag-abala pang suriin ang madetalya ng kumpanya. Hindi na nila tiningnan ang mga utang na nakakabit sa bahay at sa mga investment na ibinigay ko. Ang tanging nakikita nila ay ang malaking halaga. Ang malaking halaga na sa tingin nila ay magdadala sa kanila sa langit. 70%. 70. Sabi ni Atty. Santos, tatanggapin daw nila ang alok. Sabi niya, gagawin na raw nila ang pinal na dokumento para mapirmahan na natin. Gusto nilang matapos ito agad bago pa ako magbagong isip. Takot silang mawala ang pagkakataong ito. Habang naghihintay kami na may print ang mga papeles, pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Gusto kong tumawa. Gusto kong isigaw sa kanila na sa bawat pisong makukuha nila may kaakibat na lason na unti-unting sisira sa kanilang mga plano. Pero nanatili akong tahimik. Inilahat sa harap ko ang mga dokumento. Pinirmahan ito ni Melissa ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang pirma ay mabilis. Tila ba nagmamadali siyang angkinin ang lahat. Pagkatapos niya, ako naman ang pumirma. Dahan-dahan, bawat letra ngang aking pangalan ay naging simbolo ngang aking paglaya mula sa kanilang pagtataksil. Nang matapos ang lahat, tumayo si Melissa. Sabi niya, George, sana ay mahanap mo rin ang iyong kaligayahan. Ang boses niya ay puno ng kunwaring malasakit. Tumingin ako sa kanya at tumango. Sabi ko, nahanap ko na, Melissa, kanina pa. Nakamayan ang dalawang abogado. Nakita ko ang malaking ngiti ni Atty. Santos. Akala niya, ay napakagaling niyang abogado dahil nakuha niya ang 70% para sa kanyang kliyente. Siguro ay inisip na niya ang malaking komisyon na makukuha niya mula sa 5 milyong piso. Paglabas nila ang silid, naiwan kaming dalawa ni Attorney Richard. Nanatili kaming tahimik sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, huminga ng malalim si Richard at tumingin sa akin. Sabi niya, George, tapos na ang unang bahagi. Sabi niya, nakuha na nila ang pain. Ngayon, hihintayin na lamang nating kumagat ang bitag. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Mula sa itaas ng gusaling ito, kitang-kita ko ang trapiko sa kalsada. Nakita ko ang sasakyan ni Melissa na paalis na. Siguro ay diretso sila kay Paolo para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Siguro ay nagpaplano na sila kung paano gagastusin ang 5 milyong piso. Pero ang hindi nila alam ay ang bahay na nakuha nila ay may mga utang na hindi nila kayang bayaran. Ang mga investment na ibinigay ko ay nakatali sa mga obligasyong legal na siyang ubos ang kanilang cash. At ang Henderson Holdings na iniwan ko para sa aking sarili. Iyon ang tunay na hiyas. Iyon ang kumpanyang walang anumang utang dahil lahat ng bayarin ay inilipat ko na sa maari-ariang kinuha nila. Makamandak ang kanilang kasakiman. At ang kasakimang iyon ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Melissa,
Akala mo ay nalinlang mo ang iyong matandang asawa. Akala mo ay nakuha mo ang 70% ng aking buhay. Pero ang totoo, nakuha mo lang ang 70% ng aking mga pasanin. Bumalik kami ni Richard sa aming sasakyan. Ramdam ko ang gaan na aking pakiramdam. Ang negosasyong ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang katandaan ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Sabi ko kay Richard, ihanda mo na ang susunod na hakbang. Sabi ko, gusto kong makita ang kanilang mamukha kapag nalaman na nila ang totoong halaga ng kanilang napanalunan. Ngumiti si Richard. Sabi niya, huwag kang makalala, George. Darating tayo doon. Sa ngayon, hayaan mo muna silang magdiwang dahil ang kanilang kasiyahan ay panandalian lamang. Habang nagmamaneho kami pauwi, naalala ko ang rest house sa Antipolo. Iyon ang lugar kung saan ako makakahanap ng tunay na kapayapaan. Isang lugar na malayo sa mga kasinungalingan at pagtataksil. Isang lugar na magiging simula ng aking bagong buhay kasama si Sarah. Ang 7 araw ang pagpapanggap ay nakbunga na. Ang negosasyon sa mesa ay tapos na at ang bitak ay dahan-dahan ng sumasara. 5 milyong piso, 70%, isang magandang bahay. Lahat ng iyon ay magiging abo sa oras na malaman nila ang katotohanan. At ako ay mananatiling nakatayo, pinapanot ang bawat hakbang ng kanilang pagbagsak. Ito ang siningang pakikipaglaban ng isang matanda, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pasensya at talino. Makita-kita tayo sa huling kabanata, Melissa. Dahil doon mo malalaman na ang pag-ibig na ipinagmalaki mo ay walang halaga sa harap ng katarungang aking inihanda. Dumating na ang sandaling hindi ko inakalang darating sa aking buhay. Nakaupo muli ako sa harap ng mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy. Sa tapat ko, naro ang mga papeles. Ang maputing papel na ito ay hindi lamang basta dokumento. Ito ang magiging hangganan ng aking nakaraan at ang pintuan patungo sa aking bagong kinabukasan. Tumingin ako sa aking kanang kamay. Hawak ko ang isang mamahaling panulat. Ang panulat na ito ang gagamitin ko para wakasan ang 3 dekada ang pagsasama na nawi sa pagtataksil. Ramdam ko ang bigat nito. Hindi dahil sa bigat ng bakal, kundi dahil sa bigat ng bawat alaala na aking itatapon sa bawat guhit ng aking pirma. Sa aking tabi, nanatiling kalmado si Attorney Richard Hawthorne. Inilapak niya ang huling set ng madokumento sa harap ko. Sabi niya sa akin ng pabulong, George, sigurado ka na ba? Sabi niya, kapag pinirmahan mo ito, wala na itong balikan. Tumango ako ng dahan-dahan. Tumingin ako kay Melissa. Naroon siya, nakaupo ng tuwid. Baka sa kanyang mukha ang isang uring ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng isang matamis na ngiti. Katabi niya ang kanyang abogado na si Attorney Santos. Nakita ko kung paano pasimpleng hinawakan ni Melissa ang kanyang bag. Alam ko ang nasa loob niyan. Isang plano para sa kanyang bagong buhay kasama si Paolo. Sabi ni Melissa sa akin, George, huwag kang mag-alala. Sabi niya, ang desisyon mong ito ay para sa ikabubuti nating lahat. Sinabi pa niya na kahit makahiwalay na kami, ay mananatili raw ang respeto niya sa akin dahil sa aking kabutihang loob. Kabutihang loob. Ginamit niya muli ang salitang iyon. Isang salita para sa kanya ay katumbas ng pagiging hangal ko. Sinimulan ko ang pagpirma. Una, ang kasunduan sa paghahati ng aming mga ari-arian. Ibinigay ko sa kanya ang 70% ng aming mga liquid assets. Kasama rito ang aming bahay sa Quezon City. Kasama ang 5 milyong piso na nasa aming joint account. Pinirmahan ko ang bawat pahina ng walang pag-aalinlangan. Nakita ko ang pananabi sa mga mata ni Melissa sa bawat paglipat ng pahina. Para siyang isang bata na naghihintay ng regalo sa Pasko. Ngunit may isang dokumento na hindi niya biniyang ng pansin. Isang dokumento na inihanda namin ni Richard sa ilalim ng Henderson Holdings Incorporated. Bago kami nakaharap sa araw na ito, lihim akong nakipag-usap sa isang malaking korporasyon. Isang kumpanyang matagal nang gustong bilhin ang Henderson Holdings. Sa dokumentong iyon, ibinibenta ko ang kumpanya sa halagang 210 milyong piso. 210 milyong piso. Ito ang tunay na halaga ng aking mapinahirapan.
At dahil ako ang may-ari ng kumpanyang ito, ang perang ito ay mapupunta sa isang lihim na account na nakapangalan sa akin at sa aking apo na si Sarah. Sa paningin ni Melissa, ang Henderson Holdings ay isang kumpanyang lugi at puno ng utang. Iyon ang pinalabas namin ni Richard sa mga report na ibinigay namin sa kanila. Kaya naman, masaya niyang kinuha ang bahay at ang 5 milyong piso sa pag-akalang nakuha na niya ang pinakamalaking bahagi ng aking kayamanan. Nang matapos ko ang huling pirma, binitawan ko ang panulat. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Melissa. Tila ba nabunutan siyang tinik, tumayo siya at lumapit sa akin. Sa harap ngaming nga abogado, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Nagulat ako, pero nanatili akong matigas. Sabi niya sa aking tainga, "Salamat, George." Sabi niya, "Salamat sa iyong pagiging matulungin at sa pag-unawa sa aking kaligayahan." Sabi niya, "Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mo ngayong araw. Tiyak kong hindi mo malilimutan ang araw na ito, Melissa." Iyon ang naisip ko, pero hindi ko sinabi. Humiwalay siya sa pagkakayakap at tumingin sa akin ng may kunwaring luha sa kanyang mata. Sinabi niya na aalis na sila ni Paulo bukas para asikasuhin ang kanilang paglipat. Sabi niya, sana raw ay maging mayos ang aking pananatili sa maliit na cabin sa Antipolo. Tumango ako at ngumiti. Sabi ko, "Huwag kang mag-alala sa akin, Melissa. Ang katahimikan sa bundok ay sapat na para sa isang matandang tulad ko." Nang lumabas sila nga opisina, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Wala na ang mabigat na kadena na nagtatalisa, akin sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Tumingin sa akin si Richard at ngumiti. Sabi niya, "George, tapos na ang laro." Sabi niya, "Ang 210 milyong piso ay nasa account mo na at ang bahay na nakuha ni Melissa." Sabi ni Richard, sa oras na malaman ng bangko ang tungkol sa mga utang na hindi niya binasa sa fine print, magugulat siya sa kakaharapin niya. Hindi ko na iyon kailangang isipin. Ang mahalaga ay ang hustisya para kay Sarah. Ang mahalaga ay ang aking kalayaan. Lumabas akong gusali sa Makati. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Hindi na ako babalik sa bahay sa Quezon City. Ang lahat ng gamit ko na mahalaga ay naipadala ko na sa Antipolo noong nakaraang linggo. Habang nakmamaneho ako paakyat ng bundok, pinakmamasdan ko ang maluntiang puno sa paligid. Ang hangin ay nagsisimulang lumamig. Ito ang hangin ng kalayaan. Naalala ko ang 7 araw na nagkunwari akong hangal. Naalala ko ang sakit nang makita silang nagtataksil sa sarili kong pamamahay. Pero ngayon, ang lahat na iyon ay bahagi na lamang ng isang masamang panaginip. Inisip ko si Sarah. Malapit na kaming makita. Sa aming bagong tahanan, malayo sa ingay at duming lungsod, magsisimula kaming ang bagong buhay. Isang buhay na hindi na kailangang magtago sa dilim. Ang pirma na binitawan ko kanina ay hindi lamang nagtapos sa aking kasal. Ito rin ang nagpabagsak sa mga pader na nakukulong sa aking pagkatao. Melissa, nakuha mo ang 70% ng aking mga ari-arian sa papel. Pero nakuha ko ang 100% ng aking dangal. At sa dulo, iyon ang mas mahalaga. Ang 210 milyong piso ay gagamitin ko para sa pag-aral ni Sarah at para sa mga proyekto na makakatulong sa mga kapwa kong senior citizen na nakakaranas din ng pang-aabuso. Ayon ang magiging legacy ko. Pagdating ko sa aking cabin sa Antipolo, bumaba akong sasakyan at huminga ng malalim, napakatahimik. Ang tanging naririnig ko ay ang huninga ibon at ang kaluskos nga na dahon dito. Sa maliit na bahay na ito na gawa sa kahoy at pag-ibig, mahanap ko ang aking kapayapaan. Tumingin ako sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sabi ko sa aking sarili. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin nga lakas na tapusin ang laban na ito ng may katuwiran. Ang pirma ang itinakda ay tapos na. At ang aking bagong simula ay narito na. Wala ng Melissa, wala ng Paulo, wala ng kasinungalingan. Tanging ako, ang aking apo, at ang katotohanang magpapalaya sa amin habang buhay. Pumasok ako sa loob ng cabin. Isinara ko ang pinto. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng tunay na kaligtasan. Ang laro ay tapos na.
at ako ang nanalo, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng katarungan. 210 milyong piso, isang halagang malaki, pero maliit kumpara sa halaga ng isang malinis na konsensya. Ngayon, handa na akong magpahinga ng may ngiti sa aking malabi. Dahil alam ko, bukas pagising ko, ang mundo ay magiging mas maayos na lugar para sa amin ni Sarah. Ito ang kwento ng aking huling pirma. Isang pirma na nagbago sa lahat. Ang gabi sa Antipolo ay sadyang napakatahimik. Ang simoy ng hangin ay malamig, humahalimuya ang amoy ng punong pino at basang lupa. Nakaupo ako sa aking beranda, suot ang isang makapal na suot na sweater, hawak ko ang isang tasang mainit na kape. Pinakmamasdan ko ang mailawng Maynila mula sa malayo. Ang ganda, ang linis tingnan mula rito sa itaas, parang mga bituin na nakalat sa lupa. Ngunit sa likod ng makailaw na iyon, alam kong may isang bagyong nagaganap, isang bagyong ako mismo ang naktanim. Eksaktong alas 10 ng gabi, bumasak sa katahimikan ang tunok ng aking cellphone. Sa screen, nakita ko ang pangalan ni Melissa. Hindi na ako nagulat. Sa katunayan, kanina ko pa ito hinihintay. Hinayaan ko muna itong tumunog ng ilang beses. Gusto kong damhin ang kanyang kaba sa bawat segundo ng pahihintay. Nang sagutin ko ang tawag, hindi boses ng isang masayang babae ang narinig ko ay isang tinik na puno ng takot, isang tinik na nanginginig sa galit at pagkalito. George, anong ibig sabihin nito? Sabi niya. Halos isigaw niya ang bawat salita. Sabi niya, nasa bangko daw siya kanina kasama si Paolo at ang kanilang abogado. Sabi niya, bakit daw hindi nila makuha ang pera? Bakit daw ang sinasabi ng bank manager ay wala silang karapatan sa 97 milyong piso na investment portfolio? 97 milyong piso. Iyon ang katumbas ng 1,700,000 dolyar na akala ni Melissa ay mapupunta sa kanya. Nanatili akong mahinahon. Humigop muna akong kape bago sumagot. Sabi ko sa kanya, Melissa, dahan-dahan lang. Masama sa iyo ang sobrang tensyon. Ngunit mas lalo siyang nagalit. Sabi niya, George, huwag mo akong lokohin. Ang sabi sa dokumento, 70% nga liquid assets ay sa akin. Bakit ang sabing bangko? Ang 97 milyong pisong iyon ay pagmamay-aring Henderson Holdings? At bakit daw ang kumpanyang iyon ay naibenta na sa iba? Doon ko na inumpisahang ilahat ang katotohanan. Ang hubat na katotohanan. Sabi ko sa kanya, Melissa, tama ka. 70% nga asset ang nakuha mo. Ngunit nakalimutan mong basahin ang maliliit na letra sa kontrata. Ang 97 milyong pisong iyon ay hindi nakapangalan sa akin bilang individual. Nakapangalan iyon sa kumpanya. At ang kumpanya, tulad ng alam mo, ay ibinenta ko na bago pa tayo nakpirmahan ng paghihiwalay. Narinig ko ang kanyang pahinga ng malalim. Tila ba kinakapos siya ng hangin. Sabi ko sa kanya, ang kumpanya ay binili ng isang malaking korporasyon sa halagang 210 milyong piso. At ang prang iyon, nakatabi na iyon sa isang trust fund para sa ating apo na si Sarah. Trust fund para kay Sarah. Inulit-ulit ko ang mga salitang iyon sa aking isipan. Gusto kong maramdaman niya ang pait ng pagkatalo. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Sabi ni Melissa, paano naman daw ang bahay sa Quezon City? Sabi niya, sa kanya raw iyon dahil iyon ang nakasulat sa papeles. Sabi niya, balak na raw nilang ibenta ni Paulo ang bahay para makapagsimulang bagong negosyo. Dito na ako, bahagyang napangiti. Sabi ko sa kanya, Melissa, ang bahay ay sa iyo na nga. Pero tinanong mo ba ang abogado mo tungkol sa mga utang? Sinabi ko sa kanya na ang bahay na iyon ay may malaking mortgage. Isang utang sa bangko na kinuha ko para sa puhunan ng kumpanya. Dahil sa iyo na ang bahay, sa iyo na rin ang obligasyong bayaran ang utang na iyon buwan-buwan. At ang halagang utang? Ang halaga ay halos katumbas ding ang halagang bahay. Sa madaling salita, nakuha nga niya ang 70% nga aking mga pag-ari, pero nakuha rin niya ang 70% nga aking mga pasanin at utang. Ang 5 milyong piso na cash na nakuha niya, gagamitin lang niya iyon para pambayad sa mga utang na iniwan ko sa kanyang pangalan.
Narinig ko ang boses ni Paolo sa kabilang linya. Sinasabihan niya si Melissa na baka raw may pagkakamali lang. Sabi ni Paolo, kailangang balikan ang abogado. Sabi ko kay Melissa, huwag na kayong magabala sa abogado niyo. Si Attorney Santos ay bata pa at madaling mabulag sa malalaking numero. Hindi niya napansin na ang 70% na ibinigay ko ay binubuongam nga ari-ariang may kaakibat na lason. Melissa, sabi ko sa kanya, akala mo ba ay ganun-ganun na lang ang pagtataksil na ginawa ninyo kay Sarah? Akala mo ba ay papayag akong ang pinahirapan ko sa loob ng 30 taon ay mapupunta lang sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi sirain ang ating pamilya? Nagsimulang umiyak si Melissa. Isang iyak ng pagsisisi. Hindi. Alam ko ang boses niya. Iyon ay iyak ng isang taong nawalan ng kapangyarihan. Iyak ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Sabi niya, George, paano na kami? Paano na ang buhay na pinlano namin? Sabi niya, wala na raw silang pera. Sabi niya, ang 5 milyong piso ay hindi sapat para mabayaran ang lahat ng utang na iyon. Sabi niya, mawawalan daw silang matitirhan. Sumagot ako ng walang halong emosyon. Sabi ko kay Melissa, mayroon ka pang natitirang pera. Gamitin mo iyon ng wasto. At tungkol naman sa bahay, desisyon mo na kung paano mo ito isasalba. Doon ko naramdaman ang tunay na katarungan. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpapakulong sa tao. Minsan ang katarungan ay ang pagpapahintulot sa isang tao na anihin ang lahat ng kasamaang itinanim niya. Gusto niyang kalayaan. Ngayon malaya na siya. Malaya na siyang harapin ang buhay na walang pera, walang bahay at punong ang utang. Malaya na siyang makita kung mananatili ba sa tabi niya si Paolo kapag nalaman nitong wala na silang milyong pisong makukuha. Sabi ko sa kanya, ito na ang huling beses na kakausapin kita, Melissa. Pinirmahan na natin ang lahat. Tapos na ang ating ugnayan. Pinatay ko ang tawag. Inilapak ko ang cellphone sa mesa at huminga ng malalim. Parang may isang malaking tinik na nabunot sa aking lalamunan. Ang katahimikan ng Antipolo ay muling bumalik. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na malungkot. Ito ay payapa. Naisip ko si Melissa, ngayong gabi. Marahil ay hindi siya makakatulog. Marahil ay magaway sila ni Paolo, makakasisihan, makakasakitan. Ang kanilang tinatawag na tunay na pag-ibig ay masusubok sa gitna ng hirapan. 97 milyong piso. Isang napakalaking halaga na para sa kanila ay naging isang panaginip na lang. 5 milyong piso. Isang halagang sapat sana para sa isang marangal na buhay, pero magiging pambayat lang sa kanilang mga pagkakamali. 70%. Isang numero na akala nila ay simbolo ng kanilang tagumpay, pero iyon pala ang mitsa ng kanilang pagbagsak. Tumingin ako sa bituin sa langit. Naalala ko ang lahat ng hirap ko sa trabaho, ang magabing wala akong tulog para lamang siguraduhin ang kinabukasan ng aking pamilya. At ngayon, ang kinabukasan na iyon ay ligtas na sa makamay ni Sarah, Henderson Holdings. Ang kumpanyang binuo ko mula sa wala. Ngayon, ito ay naging sandata para sa aking paghihiganti. Isang paghihiganting hindi dumanak ang dugo, kundi dumaan sa talino at katarungan. Tumayo ako mula sa aking upuan at pumasok sa loob ng cabin. Bukas, pupunta rito si Sarah. Kakain kami ng masarap na almusal. Maglalakat-lakat kami sa ilalim ng puno. Ituturo ko sa kanya ang kahalagahan ng pagiging tapat at matatag. Ang katotohanan ay masakit kapag ikaw ay nagmula sa kasinungalingan. Pero ang katotohanan ay mapagpalaya para sa mga taong naging biktima. Melissa, sana ay mahanap mo ang iyong hinahanap. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo na ito makukuha mula sa akin. Hindi mo na ito makukuha mula sa pawis at sakripisyo ng isang taong minahal mo lang dahil sa kanyang pera. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang aking cellphone. Wala nang bagong mensahe, wala nang tawag. Ang gabi ay ganap na ring payapa. Matutulog na ako ng mahimbing dahil alam ko sa dulong lahat na ito, ang katarungan ay hindi natutulog. Ang katarungan ay laging dumarating sa tamang oras, sa tamang paraan at para sa tamang tao. Ito ang hubad na katotohanan.
Isang katotohanang mas matimbang pa sa anumang halaga ng pera. 97 milyong piso, 5 milyong piso, 70%, mga numero lang ang mga ito. Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng loob na nararamdaman ko ngayon dito sa aking maliit na kabin sa Antipolo. At sa wakas, malaya na ako. Ang pinakamahirap na bahagi nga aking plano ay hindi ang pakikipagtuos kay Melissa, hindi rin ang pakikipag-usap sa mga abogado o ang paglilipat ng milyong-milyong piso. Ang pinakamahirap na sandali, ang pinakamabigat na krus na aking pinasan, ay ang harapin ang sarili kong anak, si Sarah. Narito kami ngayon sa aming maliit na cabin sa Antipolo. Ang gabi ay malamig, at ang tanging naririnig ay ang huni nga kuliglig at ang dahan-dahang pagpapakulo ng tubig sa takure. Nakaupo si Sarah sa tapat ko. Kita ko sa kanyang mamata ang pagod, ang pagkalito. Hindi niya alam kung bakit ko siya pinapunta rito ng ganito kabilis. Hinawakan ko ang kanyang nga kamay, ang makamay na dati ay maliliit na humahawak sa aking madaliri nung siya ay bata pa. Ngayon, ang makamay na ito ay nanginginig. Ana, sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay mahina pero matatag. Sabi ko, may mga bagay sa mundo na mahirap tanggapin. May mga katotohanan na parang lason na unti-unting pumapatay sa ating puso. Pero kailangan nating harapin ang dilim para makita ang liwanag. Tumingin siya sa akin nang may pagtataka. Tinanong niya ako kung tungkol ba ito sa kanyang nanay na si Melissa. Tinanong niya kung bakit kami nahiwalay ng ganon kabilis. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang isang envelope mula sa ilalim ng mesa. Inilapag ko ito sa harap niya. Sa loop niyon ay ang mga larawang kinuha ko sa loop ng 7 araw ng aking pagmamanman. Ang mga larawan ni Melissa at ang mga larawan ni Marvin. Marvin, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinakatiwalaan niyang kanyang buhay at nga kanyang puso. Nang buksan ni Sarah ang envelope, tila tumigil ang paikot ng mundo. Nakita ko kung paano nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Mula sa pagtataka, naging putla, at mula sa putla, naging isang matinding pihati. Nakita niya ang kanyang ina at ang kanyang asawa na makasama, hindi bilang magbiyanan, kundi bilang makasintahan. Isang pagtataksil na hindi lamang sumira sa aking pagsasama kay Melissa, kundi sumira rin sa kanyang sariling pamilya. Masakit, napakasakit. Isang hapdi na hindi kayang gamutin ngang anumang salita. Hindi nakapagsalita si Sarah, nanatili siyang nakatitig sa mga larawan. Nakita ko ang unang patak ngang luha na gumulong sa kanyang pisngi. Kasunod niyon ay ang isang hagulgol na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang iyak na punong galit, panghihinayang at matinding sugat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko sa kanya, iyak mo lang anak, iyak mo ang lahat ng sakit. Narito si tatay, hindi kita iwan. Sa gitna ng kanyang pagiyak, naisip ko kung gaano kawalang puso sina Melissa at Marvin. Paano nila nagawang saktan ang taong pinakamahalaga sa aming buhay? Paano nila nagawang ipagpalit ang dangal ng pamilya para sa isang panandaliang tawag ng laman? Sabi ni Sarah sa akin, sa pagitan ng kanyang mahigbi, bakit daw ang sarili niyang ina ang gagawa nito sa kanya? Bakit daw ang lalaking hiningan niya ngang pangako sa harap ng altar ang siyang kikitil sa kanyang kaligayahan? Wala akong may sagot. Dahil maging ako ay walang paliwanag sa kasamaan ng tao, sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko ang tungkol sa 5 milyong piso na kinuha nila. Sinabi ko ang tungkol sa aking plano at kung paano ko sila hinayaang mahulog sa sarili nilang bitag. Sinabi ko sa kanya na ngayon, malaya na kami, wala na silang makukuha sa atin. Ngunit alam ko na para kay Sarah, hindi sapat ang pera para mabura ang sakit. Ang sugat sa kanyang puso ay malalim, isang sugat na marahil ay mag-iwan ng pilat habang buhay. Sabi niya, ayaw na raw niyang bumalik sa kanilang bahay. Sabi niya, hindi na raw niya kayang tingnan ang mukha ni Marvin nang hindi naaalala ang kanilang pagtataksil. Sabi niya, gusto na lang daw niyang mawala. Hinarap ko siya, hinawakan ko ang kanyang mukha at tiningnan ang mata. Sabi ko, Sarah, makinig ka kay tatay, hindi ka mawawala. Magtatayo tayong panibagong buhay. Dito sa kabin na ito,
walang makakasakit sa iyo. Dito, malaya tayong magsimulang muli. Doon nagpasya si Sarah. Sa gabing iyon, iniwan niya ang lahat, ang kanyang magamit, ang kanyang mapangarap sa Maynila at ang lalaking nanakit sa kanya. Nagpasya siyang manatili rito sa Antipolo kasama ako. Lumipas ang mga araw na puno ng katahimikan. Maraming oras na nakaupo lang kami sa beranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitik sa kawala. May luhang dahang pumapatak. Pero sa bawat araw na lumilipas, nakikita ko ang dahan-dahang pagbabago. Nagsimula kaming magtaning ng gagulay sa likod ng bahay. Nagsimula kaming magluto ng gapakaing paborito namin noong bata pa siya. Pinapakbet, sinigang na baboy, at adobong manok. Ang maasimpleng bagay na ito ang naging gamot sa aming maasugatang puso. Sinabi ko sa kanya na ang 210 milyong piso na nakuha ko mula sa pagbebenta ng kumpanya ay para sa kanya. Sabi ko, ito ang magiging panimula mo, anak, para sa pag-aral nga iyong anak sa hinaharap. Para sa isang buhay na hindi mo na kailangang umasa sa kahit na kanino. Ngumiti siya ng bahagya. Isang maliit na ngiti, pero sapat na para bigyan akong pag-asa. Sabi niya, salamat daw dahil naging matatag ako para sa kanya. Sabi niya, kung hindi raw dahil sa akin, baka tuluyan na siyang nasira. Ang pahilom ay hindi mabilis. Ito ay parang pag-akyat sa bundok. Minsan ay madulas, minsan ay nakakapagod. Pero habang tumatagal, lalong nagiging maganda ang tanawin. Dito sa aming bagong tahanan, natutunan namin ang halaga ng tunay na pamilya. Hindi ang pamilyang nakabase sa dugo at pangalan lamang, kundi ang pamilyang nakabase sa katapatan at tunay na pagmamahalan. Naisip ko sina Melissa at Marvin. Balita ko ay nakakagulo na sila sa Maynila. Ang bahay na nakuha nila ay malapit ng bawiing bangko dahil hindi nila kayang bayaran ang mga utang. Ang 5 milyong piso ay halos ubos na sa mga bayarin sa abogado at sa kanilang maluho. Ang kanilang tinatawag na pag-ibig ay napalitan ng sisihan at away. Hustisya, iyan ang tawag doon. Pero dito sa Antipolo, ang hustisya ay hindi tungkol sa kanilang paghihirap. Ang hustisya para sa amin ay ang makita si Sarah na muling tumatawa. Makikita siyang muling nagpaplano para sa kanyang kinabukasan. Isang hapon, habang nagtitimpla kami ng saa, sabi ni Sarah, "Tatay, tama ka." Sabi niya, ang sugat daw ay masakit pero ito rin daw ang nagpaalala sa kanya kung gaano siya kalakas. Sabi niya, handa na raw siyang harapin ang bukas ng wala ng takot. Yumakap ako sa kanya. Nararamdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ang 7 araw ngang pagpapanggap ay tapos na. Ang laban sa korte ay tapos na. At ngayon, ang paglalakbay patungo sa pagilom ay nagsisimula na. Para sa inyong mga nakatatanda na nakikinig, alam ko na marami rin kayong pinagdaan ng sugat sa inyong mga anak o pamilya. Alam ko ang hapding pagkabigo ng mga taong mahal ninyo, pero tandaan ninyo habang tayo ay humihinga, may pagkakataon pa para sa isang bagong simula. Ang sugat ng isang anak ay sugat din ng isang magulang. Pero ang pagmamahal ng isang magulang ay ang pinakamabisang gamot sa anumang sugat sa mundo. 210 milyong piso. Isang maliit na cabin sa bundok. Isang pusong handang magmahal muli. Iyan ang aking kayamanan. At wala nang sinumang makakapagnakaw niyan sa amin. Hihinga tayo ng malalim. Titingin sa langit at magpapasalamat sa bawat bagong umaga. Dahil sa dulo ng bawat unos, laging may bahagari na naghihintay. At sa wakas, ang aming bahagari ay narito na. Matutulog na kami ng mahimbing ngayong gabi, wala ng kaba, wala ng galit, tanging ang pag-asa ng isang mas magandang bukas. Para sa iyo ito, Sarah. Para sa atin ito, ang sugat ay maghihilom. At ang ating kwento ay hindi rito nagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mas matatag na tayo. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Sana ay maging inspirasyon ito sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat mula rito sa aming payapang tahanan sa Antipolo. Ang panahon ay parang tubig sa ilog. Tuloy-tuloy ang agos. Hindi tumitigil at sa bawat agos nito,
unti-unting nahuhugasan ang maduming nakaraan. 6 na buwan na ang lumipas mula nang lisanin namin ang ingay at gulo ng Maynila. Dito sa aming kabin sa Antipolo, ang bawat umaga ay nagsisimula sa huningang nga ibon at ang amoy nga sariwang pandesal na isinasawsa sa mainit na kape. Isang hapon, habang nakaupo ako sa aking paboritong tumba-tumba, dumating ang aking matalik na kaibigan at abogado na si Richard. May dala siyang isang makapal na envelope. Alam ko na kung ano ang laman nito. Ito ang mga balita tungkol sa mga taong sumira sa aming pamilya. Sabi ni Richard sa akin, "George, tapos na ang lahat." Sabi niya, ang katarungan ay hindi lamang dumating. Ito ay nanagasa. Ikinuwento sa akin ni Richard ang kinahinatnan ni Melissa. Ang bahay sa Quezon City, ang bahay na akala niya ay magiging palasyo nila ni Paulo, ay tuluyan ng binawing ang bangko. Dahil sa laking ang utang na nakakabit sa ari-ariang iyon, hindi nila kayang bayaran ang buwanang mortgage. Sinubukan daw ni Melissa na kumuhang panibagong loan, pero dahil sa kanyang masamang credit record at sa idineklara naming pakalugingang nga investments, wala nang bangko ang nagtiwala sa kanya. Sabi ni Richard, nakita raw niya si Melissa kamakailan lang. Wala na ang mga mamahaling alahas, wala na ang mga branded na bag. Ngayon, si Melissa ay nagtatrabaho bilang isang cashier sa isang maliit na supermarket. Isang hamak na cashier. Ang babaeng dati ay reyna ng aming tahanan, ngayon ay nakbibilang ng baryangang ibang tao para lamang may pambiling ang pagkain. Nagdeklara rin siya ng bankruptcy o pakalugi. Ang 5 milyong piso na nakuha niya mula sa akin, naubos lahat sa mga bayarin sa abogado, sa mga penalty ng bangko, at sa mga maling desisyon sa negosyo ni Paulo. Karma. Isang salita na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Karma. Iyan ang tawag ng marami sa atin. Ang aning bungangang binhing itinanim sa kasamaan. Kumusta naman si Marvin? Tanong ko kay Richard. Napailing si Richard. Sabi niya, si Marvin daw ay umuwi ng luhaan sa probinsya. Matapos maubos ang pera at mawala ang marangyang buhay, hindi na rin siya pinansin ni Melissa. Ang kanilang tinatawag na tunay na pag-ibig ay naglaho na parang bula nang mawala ang yaman. Ngayon, si Marvin ay nakatira muli sa bahayng kanyang nga magulang. Wala siyang trabaho, wala siyang pera. Wala siyang mukhang may harap sa mga tao sa kanilang barangay. Si Marvin ay naging isang palamunin muli. Ang lalaking akala mo ay kung sinong matapang. Ngayon ay isang talunan. Habang nakikinig ako sa mga kwento ni Richard, wala akong naramdamang galit, wala rin akong naramdamang saya sa kanilang paghihirap. Ang naramdaman ko ay isang malalim na awa. Awa para sa mga taong ipinakpalit ang tunay na kaligayahan, para sa mga bagay na pansamantala. Ipinakpalit nila ang pamilya para sa pera na madaling mawala. Tinawag ko si Sarah. Lumabas siya mula sa loop ngang Kevin at may dalang plato ngang hiniwang mangga. Nakita ko ang kanyang mukha, malinis, payapa. Wala na ang mga eye bags na dulot ng pag-iyak gabi-gabi. Ang kanyang mata ay muling nakniningning sa pag-asa. Sabi ko sa kanya, "Anak, tapos na ang lahat." Sabi ko, ang mataong nanakit sa atin ay nahanap na ang kanilang nararapat na hantungan. Ngumiti si Sarah. Isang tunay na ngiti. Sabi niya, "Tatay, hindi ko na sila iniisip." Sabi niya, ang mahalaga ay narito tayo. Sabi niya, ang mahalaga ay malaya na tayo. Malaya. Isang napakabigat na salita. 70% ng aming ari-arian ang kinuha ni Melissa sa papel, pero nakuha namin ang 100% ng aming kapayapaan. Ang 210 milyong piso na nakuha ko mula sa pagbebenta ng kumpanya ay nakalagay na sa isang trust fund. Ito ay para sa kinabukasan ni Sarah at ng kanyang magiging pamilya. Isang kayamanan na pinahirapan ko ng tapat. Dito sa Antipolo, ang aming buhay ay simple. Minsan bumababa kami sa palengke para bumili ng sariwang isda. Nakikipagkwentuhan kami sa mga kapitbahay tungkol sa pagtatanim ng mga rosas at orkidya. Ang mas simpleng bagay na ito na dati ay hindi ko napapansin, ang nagbibigay sa akin ng tunay na kagalakan sa aking pagtanda.
Naalala ko ang 7 araw na nakunwari akong hangal. Nung nga panahong iyon, akala ko ay katapusan ng mundo. Pero ang pagpapanggap na iyon ang nagligtas sa aming dangal. Natutunan ko na sa buhay na hindi kailangang palaging sumigaw para mapakinggan. Minsan, ang pananahimik at matalinong pagpaplano ang pinakamalakas na sandata. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan makikita ang mga ilaw ng siyudad. Dun sa lugar na iyon, maraming tao ang nag-agawan sa pera. Maraming tao ang nagtataksil para sa pansamantalang saya. Pero dito sa itaas ng bundok, malapit sa langit, alam ko na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa damingang zero sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang makatulog nang mahimbing sa gabi dahil wala kang niloloko. Ang tunay na yaman ay ang makitang masaya ang iyong anak dahil alam niyang mahal mo siya. Siyam kapwa kong nakatatanda na nakikinig sa aking kuwento, sana ay maging paalala ito sa inyo. Huwag kayong matakot siyam pagsubok kahit gaano pa ito kabigat. Huwag kayong susuko kung sa tingin ninyo ay inaapi kayo dahil sa inyong edad. Ang karunungan ng katandaan ay isang regalo. Gamitin natin ito para protektahan ang ating mga mahal sa buhay. Melissa at Marvin, marahil ay habang buhay nilang dadalhin ang bigat ng kanilang makasalanan. Ang pagkakautang nila sa bangko ay maliit na bagay lamang kumpara sa pagkakautang nila sa kanilang sariling konsensya. Samantalang kami ni Sarah, patuloy naming bubuin ang aming pangarap. Bala naming tayo ng isang maliit na foundation para sa mga lolo at lola na nakakaranas din nga pag-abuso sa kanilang pamilya. Gusto naming gamitin ang 210 milyong piso para makatulong sa iba. Ito ang huling kabanatang aking kwento, pero ito rin ang unang pahina ng aming bagong buhay. Isang buhay na puno ng katotohanan. Isang buhay na puno ng katarungan. Huminga ako ng malalim. Damang-dama ko ang malamig na hangin ng gabi. Tumingin ako kay Sarah at hinawakan ang kanyang kamay. Sabi ko, anak, tara na sa loob. Malamig na ang gabi. Sabi ko, maghanda na tayo para sa ating bagong simula bukas. Tumango siya at niyakap niya ako. Isang yakap na nagpawi sa lahat ng pagod ng nakaraang mga taon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa aming paglalakbay. Sana ay baunin ninyo ang aral ng kwentong ito sa inyong mapuso. Sa dulong lahat, ang kabutihan at katapatan pa rin ang palaging mananaig. Magandang gabi sa inyong lahat. Magpahinga na tayo ng may payapang puso dahil ang bukas ay puno ng pag-asa. At ang katarungan ay laging nasa panig ng gamarangal. Paalam na Melissa, paalam na Marvin. Salamat sa mga aral na itinuro ninyo sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, kami naman ang pipili ng aming sariling kaligayahan. 100% kaligayahan. 100% kalayaan. Ito ang aking huling salita. Maraming salamat at paalam. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw dito sa aming munting tahanan sa Antipolo, nararamdaman ko ang isang uri ng katahimikan na matagal kong hinanap. Katahimikan, isang salitang kay sarap lasapin pagkatapos ang isang mahabang laban. Ang simoy ng hangin ay dahan-dahang humahalik sa aking mapisngi, tila ba bumubulong na tapos na ang lahat ng unos. Nakasandal ako sa aking paboritong upuan, habang sa aking tabi ay mahimbing na natutulog ang aking apo na si Sarah. Ang kanyang mukha ay payapa. Wala na ang mabakas ng luha at sakit na dulot na matawang dati naming itinuring na pamilya. Sa mga sandaling ito, napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera na nakuha ko. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang muling nakangiti ang mga taong mahalaga sa akin. Naisip ko ang nakaraan. Naalala ko ang 7 araw na nagkunwari akong walang alam. Ang 7 araw na iyon ay tila 7 taon sa aking puso. Ngunit ang bawat sakripisyo ay naging sulit. Ang 210 milyong piso na nakuha ko mula sa pagbebenta ng aking kumpanya ay hindi lamang basta numero. Ito ang magsisilbing kalasak ni Sarah laban sa anumang hirap ng buhay sa hinaharap. Ito ang bunga ng aking tapat na paggawa sa loob ng maraming dekada. Sila Melissa at Marvin, marahil ay nahanap na nila ang kanilang hinahanap. Nahanap nila ang bunga ng kanilang sariling makasinungalingan. Sa bawat barya na binibilang ni Melissa sa supermarket at sa bawat gabing hindi makatulog si Marvin sa hiya,
Nawa ay matutunan nila ang isang mahalagang aral. Ang pag-ibig na walang katapatan ay parang bahay na gawa sa buhangin. Isang ihip lang ng hangin ng katotohanan at ito ay guguho ng tuluyan. Sa inyong nakikinig sa aking kwento, lalo na sa kapwa ko senior citizen na nasa edad na 65 pataas, nais kong iwanan sa inyo ang munting aral na ito. Huwag ninyong hayaan na dahil lamang tayo ay matanda na, ay mawawalan na tayo ng boses. Ang ating karanasan ay ating kapangyarihan. Ang ating karunungan ay ating sandata. Protektahan ninyo ang inyong pinahirapan. Ngunit higit sa lahat, protektahan ninyo ang inyong kapayapaan ng loob. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, pero ito ay laging dumarating sa tamang panahon. Ngayon, handa na akong ipikit ang aking mamata ng may ngiti, wala ng galit, wala ng pait. Tanging ang pasasalamat sa Panginoon ang binigyan niya ako ng pagkakataong ituwid ang lahat. Tapos na ang dula. Tapos na ang pagpapanggap. Ngayon, ang tunay na buhay naman ang aking haharapin, kasama ang aking mahal na apo. Ang bawat bukas ay isang biyaya. Ang bawat sandali ay isang kayamanan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa aking paglalakbay. Naway pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Magandang gabi sa inyong lahat mula rito sa aming payapang tahanan sa Antipolo. Malaya na ako. Tunay na malaya.